Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading session. So, keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon natin. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, so let's see. We have here the lantern and the key. We also have here the compass. Oh, finding the right path. Ground. The ring and lighthouse. Oy. Redirection ba ito? Kuha pa akong isa. Newspaper. Okay, so nakita ko din yung shovel card eh. So yung bottom card natin dito, knife. Oh. So parang may mga decision or mistakes na gustong ayusin from the past na parang mga nagkamali na ako ng desisyon noon, ayoko nang ulitin yun, ayoko nang maulit yung mga gano'n, parang gano'n yung energy nitong, energy na naba-vibes natin dito. Mga mistakes na ayaw nang ulitin. So, tingnan natin, maaaring mayroong nagkaroon ng ano tawag dito? Engagement. Ayan, with this ring, parang muntikan ng ikasal, tapos nagkahiwalay, parang Saved by the Bell, mga ganon. So, maling tao yung muntikan na niyang pakasalan. Pero ngayon, this person is finding the right path, the right way, maaring pabalik. Ayan, with this compass and the lighthouse na magiging guide nitong taong ito. Or finding the true love na hinahanap mo. Kasi parang, one of you is muntikan ng ikasal sa maling tao, tapos parang na-Saved by the Bell siya na may nalaman siyang tungkol sa taong yun na pasabog. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit naghiwalay sila nung taong yun. So, maaaring ikaw or the person na para sa'yo. Bago kayo mag-meet. Ayan. So, we have your Page of Cups. So, meron tayong Queen of Swords, the Magician, Two of Cups, the Eight of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, and the Nine of Wands. So, parang kasing may past relationship na parang ang hirap kalimutan. Maring parehas kayo nanggaling sa isang failed relationship na you are moving on, in the process of moving on or healing process. Tas tsaka kayo nagkakilala nitong taong 'to, tsaka kayo nagkatagpong dalawa. Parang two broken hearts na nagtagpo, tapos parang ang isa't isa ang naging ano niyo, ang naging healer niyo sa journey na yon, sa masalimuot na nakaraan ninyong dalawa. So, we have here the Hermit card. So, parang nagso-soul searching kayong dalawa, and then bigla kayo nagtagpo nitong taong ito na siya yung makakatulong sa'yo para ma-heal yung iyong wounded heart. So, tingnan natin. Very promising tong person na 'to. No, maaaring siya yung makatulong sa'yo in your work, in your healing process. So, we have here, it's time for me to heal now. Ayun oh, boom, 'di ba? So, parehas kayo nagmo-move on from the past na hindi magandang relationship, both kayo, and it's time for you to heal now na kayong dalawa, parehas. So, nagkakilala kayo na parehas kayong wasak, parehas kayong broken nitong taong ito. Para kayong pinagtagpong dalawa, no? While in this journey ng healing kayo. So, we have here, I'm starting to understand our connection. So, talagang may connection kayong dalawa eh. Unang ano pa lang, may spark na eh. My life is not as together as it seems. I left and I saw you with someone. So, maaaring itong yung mga past ninyo is iniwan nyo na dahil with someone else na sila. So, I regret lying to you. So, pero may mga past person na nanghihinayang din na they regret lying to you. So many things remind me of you.
And after nitong pagkikita ninyo or pagkakakilala ninyong dalawa, maaaring mag-separate ways din kayo agad. Pero after nitong pagkikita niyo, pagkakakilala niyong dalawa, hindi niyo na makakalimutan ng isa't isa. I feel you even though we are apart. Ayun 'no. Kasi ano dito na after niyo magkakilala nitong taong ito, magkakaroon ng separate ways. Hindi naman separation, kasi after ng hindi naman siya separation ng lovers kasi hindi pa naman kayo, nitong taong ito. Pero magkakaroon kayo ng parang no contact situation na kasi nagkakilala pa lang naman kayo and biglang strangers na nagkita tapos nawalan na agad ng communication, parang gano'n. And then after nun, hindi niyo na makakalimutan ang isa't isa. I know I was a distraction from your pain kasi iniisip niya na magiging distraction lang siya kasi alam niya nagmo-move on ka din tulad niya. Ayan, so I want to feel that way again. Ayun na nga, pero after nung pagkakakilala ninyo nitong taong 'to, hahanap-hanapin niya yung moment na yon and gusto niya ulit maramdaman yon kaya ang gagawin niya, hahanapin ka niya, okay? So, bale nakilala mo na itong taong 'to somewhere in your trip, ayan. Na parang saglit lang kayo nag-usap pero parang for life ano na yun, a lifetime na. So we have here, "I'm so attracted to you." So parang saglit lang kayo nagkita or nagkakilala pero parang nagkaintindihan agad yung mga puso ninyo, gano'n. Gano'n kalalim 'tong connection yung dalawa. Ayan, may something sa inyo, eh. So tingnan natin sa initials. H, F, D, X, Y, W, T, B, O. Ayan, A ang ating bottom card. So, tingnan pa natin dito sa ating tarot messages, oracle cards. Please accept my cup of love. I'm giving up. I'm a liar. And I need to achieve my goals. You're so sexy. Pero unang kita niyo pa lang, attracted na talaga siya sa'yo. You know, I'm so attracted to you. I want solid foundations. Pero dahil nga parehas kayong in the process of moving on, process of healing, kaya nirespeto niya na parehas kayo nagmo-move on at hindi pa kayo ready to another relationship, no? We're compatible to each other. You know, compatible na compatible, eh. I have multiple opportunities. Ayun, no, tingnan mo 'to. You're my rest and my healer. 'Di ba yung sinabi ko kanina na kayo ay, ang isa't isa ang magiging healer niyo sa journey na ito na pinagdadaanan niyong dalawa. And yung isa't isa magiging strength ninyo, eh. So, very promising 'tong connection na 'to. Tingnan natin sa blue card. Prophecy. All strings attached. And the reminiscing. Kasi parehas kayong, nung nagkakilala kayo, parehas kayong binabalikan ng nakaraan ninyong masalimuot or binabalik niyo yung masasayang araw noon, mga past person ninyo na nanakit sa inyo and doon parang nagkaroon kayo ng matinding connection nitong taong ito. So, tingnan natin sa general signs and the messages. We have here July, trustworthy, sarcastic, number 4, skin tag, excuse me. We also have here Aquarius, summer, quiet person, flirtatious. So, parang naglandian na, medyo may inisip mo nakapag-flirt lang siya sa'yo, and then after nun, wala na, ganon. Birthmark, may mga plastic persons pa, hilarious. Private person, South PH, number 8. Confusing, kasi after nito,
confused siya, eh, after ng pagkakakilala niyo and ang pinanghihinayangan niya pa dito is parang hindi niya man lang daw nakuha yung cellphone number mo. So, paano ka niya iko-contact? Parang first name lang or first name lang yung nakuha, mahirap hanapin sa Facebook, first name lang. So, paano daw niya ise-search yun sa Facebook or paano daw niya makukuha ulit yung ano mo, contact number mo. Amazing, August, number 6, and last card natin, dalawa pa 'to, Good Heart and October. So, yun ang ating reading, my beautiful soul. So, thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.